Ma'am, good morning po sa inyo. Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin. Ngayong umaga kasama natin sa Facebook Live. Sa ating mga kababayan sa Bicol, Maray na Aga, sa Indogabos. Sa ating mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. At syempre, tulad po ng dati ay pahayaw po nating tingnan ho at yung inyo pong mga naging aktibidad sa nagdaang linggo, Madam Vice President. Maraming mga activities ngayon kasi siguro dahil Women's Month, dahil graduation season, kaya yung buong linggo yun yung mga lakad ko, either graduation, Women's Month celebration, o mga national conventions. Gaya nung Friday, meron national conventions yung mga pharmacists. Binuntahan natin yon. Tapos, ito ka, Ellie, medyo interesting to kasi naimbita akong mag-graduation speaker sa isang graduation ng senior high school. Pero ito, joint graduation siya ng mga schools na under sa supervision ng Archdiocese of Manila. Parang first time kong nakapag-attend ng graduation sa loob ng Manila Cathedral. Alam mo ka, Ellie, madalas akong pumunta sa Manila Cathedral para sa mga kasal. Pero nandun ako sa baba. Ito yung graduation, nandun ako sa taas, kung saan yung altar. Kasama ko yung mga pare, saka mga school officials ng mga nag-graduate na mga bata. Sabi ko, first time na yun yung vantage point ko. Sobrang ganda pala talaga ng Manila Cathedral. So, kitang-kita yung... Kitang-kita talaga yung Manila Cathedral, yung loob ng Manila Cathedral. Kaya parang na-appreciate ko yung ganda niya. Pero yung kagandahan din doon kasi first time ko din nalaman na marami palang schools yung sinusupervise ng Archdiocese of Manila. Siya ka, Ellie, mga private schools ito, na Catholic private schools. Pero nalaman ko na maraming scholarships. Kaya tinatanong ko yung mga pare, dahil ba Catholic private schools ito, parang galing ba to sa mga medyo may kayang pamilya? Sabi niya, hindi, karamihan dito, mga lower middle class, yung mga mahihirap, dahil maraming scholarships yung binibigay ng simbahan. Kaya na-appreciate naman natin yung Ellie. Opo. Okay, at sa ngayon po ay panahon ng graduation at pagkatapos at alam naman natin na bukod po sa ating pagkilala sa mga estudyante na talaga naman nagsikap para makapagtapos, pero yung kanilang mga magulang na nagsakripisyo at ano po ang mensahe niyo po sa kanya, ma'am? Actually, yun yung mensahe ko talaga ka Ellie dun sa graduation. Para more than half, para sa mga magulang. Kasi lalo na dun sa mga medyo mahirap yung pinagdadaanan na buhay, para makapagtapos ka lang ng anak mo sa senior high school, parang ang laki achievement na. Nakita natin to ka Ellie, lalo na dun sa mga malalayong lugar, na hirap yung mga estudyanteng makapasok sa paaralan dahil lalo ngayon may senior high school. Kasi konti lang yung mga schools na may senior high school. Talaga sobrang lalayo sa mga bahay nila. Ito din yung rason ka, Ellie, di ba na-discuss natin minsan, na yung opisina namin, with the help of partners, nagpapatayo ng mga dormitories sa loob ng campus ng senior high school, kung saan yung mga mahihirap na malalayo yung tinitirhan, makatira doon ng libre. Kasi talagang gaya ka, Ellie, pinakahuli namin in-inaugurate sa Sumilaw. Pumunta ako, nasa gitna siya ng Pinyahan. At yung mga estudyante hanggang 12-13 kilometers nilalakad. Halos 4 na oras one way. Kaya ang laking bagay na meron ng dormitory kasi hindi na kailangan maglakad yung mga bata. Kadalasan umuwi sila Friday afternoon, tapos babalik sila ng linggong hapon, Lunes na umaga, tapos walang bayad yung pagtira. Gaya nun sa Sumilaw ka, Ellie, kasi yung school yung parang magme-maintain nung dormitory. Naglagay sila ng vegetable garden sa katabi ng dorm para meron ng pagkukuhaan ng pagkain. Okay, so ilan lang po yan sa mga naging aktibidad ng ating Vice Presidente. At syempre tayo po ay tatalakay din sa iba pang mga mainit na issue at mamaya ay tuloy pa rin yung ating istorya ng pag-asa. At magandang pag-usapan din natin. Ito may mga usaping legal po, ma'am, no? At mamaya may konsulta po natin sa isang abogado. Kaya siya yung inimbita natin ngayon ka Ellie kasi maraming issues ngayong linggo na kailangan natin ng parang opinion ng abogado. Hindi lang ng abogado, pero parang yung advokasya niya talaga, yung pangalagaan, yung karapatan ng mga mamamayan.
siguro Eli, announce lang natin, kasi nagsimula na yung election ban. Opo. Meron kasing opisina namin ng medical assistance. Ayun, hihintuin natin pansamantala para mag-comply sa regulations ng election laws. Kaya dun po sa mga nakikinig na pumupunta for medical assistance, magre-resume po tayo after the elections. Gusto lang natin mag-comply sa mga regulations. Kaya mula nung Friday, ano muna tayo? Stop na muna. Okay. Okay, yun po panawagan po sa ating mga kababayan. Kaya yung mga magtatangka po na yung para hindi din masayang yung biyahe nila kasi yung mga pupunta Eli sa opisina, mga nanggagaling pa sa mga probinsya. Kaya para hindi din masayang yung pamasahe nila, yung gasolina, magre-resume po tayo pagkatapos na ng eleksyon. Kasi ano po, may regulasyon na bawal ngayon. Okay. Dito ma'am, at yung pinakahuli na masasabi natin issue na malaki at talagang ito ay naihahalo na rin po sa isyong political dito po sa ating bansa. Ito pong pagkaka-aresto ni Maria Ressa na siya pong pinuno at chief executive ng Rappler. So ano pong take niyo po rito? At dito yung tungkol po ito sa anti-dummy law na kaso. Kung ano-ano na lang Eli. Ako hindi ako nagkakamali. Alam to ng guest natin, pero kung hindi ako nagkakamali, ano na to, parang 11 ba o 14 charges na in the last month or so. Yung nakakalungkot lang kasi napanood natin yung footage. Pagbaba niya sa eroplano, may mga pulis na nag-aresto sa kanya. Yung sa atin naman Eli, hindi naman natin sinasabi na bigyan ng special treatment. Pero yung sa atin lang, kung nagkasala, di kasuhan para panagutin kung may pagkakasala. Pero ito kasi parang nakikita natin na sinisingle out. Alam natin na maraming mga malalaking tao na marami ng charges ng corruption. Di ba si dating First Lady Imelda Marcos na mayroong conviction? Hindi naman nakukulong. Maraming charges ng corruption. Imbes na file na ng kaso o makulong ito, nakalabas, binibigyan pa ng posisyon sa pamahalaan. Tapos ito, parang yung harassment, grabe. Pero mas alam ito Eli ng ating guest ngayon. Kaya siguro ipakilala na natin. Okay, pakilala niyo po ma'am. Ayun, yung pakilala natin, sabi ko Eli, mga anak ko pupunta kasi sobrang fan niya, sobrang idol siya, idol natin siya lahat Eli. Parang ito, alam ko, tahimik na nagtatrabaho ng napakatagal, pero parang ngayon lang siya na-discover na napakaraming tao. Nabasa ko nga sa Facebook kahapon, merong isang millennial na sumulat na yung sa akin, pag hindi nyo pa tumobotohan taong ito, i-unfriend ko na kayo kasi hindi ko na talaga maintindihan kung bakit ayaw nyo. Kaya pakilala natin Dinshel Chong, no? Magandang umaga, Dinshel. Magandang umaga po, ma'am. Si Lenny. Magandang umaga, Kaeling. At sa lahat ng television. Siya rin po ang paborito ngayon ng ating Pangulo. Oo nga. Kaya lalong nakikilala siya. Lalo sumisikat eh. Apo, sumisikat. Pero ito Dinshel, kaya po, unang-una salamat kasi umalis ka sa kampanya para pagbigyan kami. Pero ito kasi Dinshel, alam ko na yung issue dito is something close to your heart. Matagal mo nang pinapakipaglaban yung karapatan ng pamamahayag. Matagal mo na ding parang tumutulong ka. Hindi tumutulong siguro sa media, pero tumutulong sa karapatan ng mga natin lahat. Ano po yung take nyo doon sa latest na aresto kay Maria Ressa? Alam niyo, nakakabahala talaga yung ginagawa nila kay Maria. Kasi nakikita natin na parang may pattern yan. Bago siya nakasuhan, magsasalita muna ng Pangulo, medyo sakit ang mga salita niya. Saka darating ang mga kaso. Ganon din ang nangyari nun kay Senator Laila. At nakikita na natin na parang ganon ang nangyari yung pattern niya. Nagagamit ang resources ng ating pamahalaan for this kind of case na alam naman natin na hindi naman ito dapat ang prioridad nila. Kung talagang seryoso sila halimbawa sa war on drugs, sana itong ganitong mga Naandami-dami. ay ginamit na lang nila sa paghabol sa mga drug lord at sa mga ibang na mga mastermind. Itong kaso ni Maria ay yun na number 12 na yata ito sa mga naisampa na sa kanya at hindi na natin alam kailan ba matatapos
it's obviously sa akin, it's obviously really for harassment and persecution. Parang ano din siya, no? Ako nung nakita ko yung pictures, parang ang feeling ko, parang yung pictures na lumabas, yun yung warning sa lahat na members ng media. Na pag hindi kayo, paggayahin niyo yung ginagawa ng Rappler, ito din yung mangyayari sa inyo. Iyon ang nakakatakot doon. Hindi lang yun nangyayari mismo kay Maria, kundi yung nagiging epekto sa ibang mga journalists, mga periodista. Dahil siyempre magdadalawang isip sila, naku, ayoko naman maging Maria Ressa din. At yung paggamit din nila ng mga listahan, yung pag-weaponize ng mga listahan, ganun din, may chilling effect din. Yun ang medyo malaking concern niya. Actually, ito din, Shell, siguro narinig mo na to kasi umiikot ka din. Ako kasi Ellie, umiikot din. Hindi ako kasama nung 8, pero umiikot din ako ang sarili. Narinig na talaga natin sa local officials na merong banta na pag inasikaso tayo, masasalo din yung pangalan sa listarahan. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Pero isang kwento na nakukuha natin on the ground. Parang ito nga, ito yung kay Maria Ressa. Pero ito kasi din, Shell, parang marami tayong mga kababayan na wala pa ding pakialam kasi hindi naman tayo yan, media yan. Pero di ba din, Shell, pag sinilence yung media, tayo din yung hindi magbe-benefit dito. Pagkain. Welcome to my terrace crowd. Pagkain kayo. Sa kaso ng nurse and vlogger na si Grace, kapag napuyat, kapag stressed, Na po tayo doon para makita nyo din. Po pala mga kabatang helmet ang sitwasyon dito sa may Ilaya Divisoria. Kasama ko si Grace ngayon. Ayan, magbibigay na lang tayo ng konting tulong kay nanay para dahil hindi nga siya nakaka... Ayan. Pila kuya? 1,000! 200! Kuya, ilan po kayo? Ayuda! Ayan. Ito na po yung mga food packs. So kasama ko na po ang leader po ng mother leader po na si Ma'am Rochelle Ho. Hello po. Thank you very much po sa lahat ng mga sponsor. Hindi lang fake news, kailangan natin malaman kung ano yung katotohanan. At pag mawala yung katotohanan, syempre, we cannot make any informed decisions. Kaya napakahalaga ng ating media dahil hindi naman natin pwedeng sabihin na free expression pero wala namang information. Kailangan natin malaman talaga kung ano sitwasyon at doon tayo mag-action. Siguro konektado dito ka, Ellie, yung nabasa mo siguro din siya, ngayong Biyernes lang, no March 29, merong mga 200 Facebook pages yung tinake down. Ito parang pangalawang take down na to na yung parang yung nakita mga ebidensya. Parang ito yung mga pro-BDS na pages. Binabasa ko yung statement ng Facebook. Parang sinasabi nila na hindi pa nga namin tinignan yung content. Ang tinignan lang namin yung parang behavior, yung pattern ng deception. Parang nakita yata na yung parang social media handler ng ating Pangulo, parang behind siya dun sa pag-create ng mga fake accounts. Na ito nakakalungkot. Parang yung past 3 years, alam na natin nangyayari ito. Parang yung nangyari ng Friday, parang confirmation. Ano yung tingin mo din, Shell, na epekto nito sa publiko? Yung pag-create nitong fake accounts, kasi di ba pag fake yung account, parang mas na-weaponize yung mga taong magsabi ng kasinungalingan kasi walang accountability. Doon ko nga na-realize yung extent pala niyan, yung grabe pala yan. At yung talagang masamang epekto niya sa mga kabataan. See, it's very easy to be fooled. Madaling maloko ng mga fake news. Lalo na pag ganyan ka-design. Kasi nakikita natin may design talaga siya. At
di ko malaman kung ano yung naging motivation nila. Kasi wala naman nakakabuti sa atin lipunan sa ganyang klaseng mga ginagawa. Kasi ito, Michelle, ewan ko lang kung nabasa mo yung isa ding, parang isang hindi ko alam kung open letter yun, basta isang sulat sa isang pare. Isang parang self-confessed na troll na hired siya. Ang sinabi niya, hindi natin alam kung totoo o hindi. Ang sinabi niya, si Mo Kauson, kanyang kausap, 80,000 pesos yata yung bayad sa kanya monthly, pero based siya sa Middle East. Yung kwento niya, parang inaya siya ng trabaho, iba yung expectation niya magiging trabaho. Pero pagpunta niya doon, parang magiging troll pala siya. Pero kaya personal yun sa akin din siya, kasi sinasabi niya na parang yung tinatrabaho nilang mga news na pagpabanguhin yung Marcos, tapos tirahin ako. Kaya sabi ko, ito talaga yung nakakalungkot kasi pag pumupunta tayo sa mga lugar na maraming mga OFWs, marami talaga yung napapapaniwala ng fake news na hindi naman natin masisisi. Kasi karamihan sa source ng balita nila Facebook na may mga sinisiraan silang taong pinapaniwalaan nila. Tapos yung pag-takedown ng Biyernes, parang kino-confirm niya na talagang maraming kasinungalingan na sinasabi. Pero ito, Dichel, kaya gusto ko to i-discuss kasi panawagan din ito ng Facebook na pag may mga nakikita tayong mga pages na nagpo-propagate ng fake news, obviously mga fake accounts, ang request ng Facebook, paalamin sa kanila. Kasi mas magiging madali daw yung trabaho nila pag meron ng identified. Kasi yun na yung iimbestigahin nila. Kasi kung wala daw na identified na pages, parang ang tinitingnan nila parang isang universe ng napakaraming accounts na meron silang formula ang ginagamit, pero napakahirap din i-zero in dun sa formula. Kaya siguro sa mga nakikinig sa atin, yun din, pag nakikita natin yung mga pattern na ano yung mga, kasi alam naman na, parang identified na natin ka Ellie, di ba? Siguro din siya kasi napaka-active ng social media page ni Dinshell. Siguro ipasabi na din natin Dinshell sa mga nag-handle ng social media na kasi yun yung panawagan ng Facebook. Sasama din namin yan sa aking Facebook page. Alam mo, sana mas marami mga troll ay makonsensya din. Pero, attorney, alam naman natin yung iba hindi makukonsensya at talagang kahit pa paano nakikinabang, pwede bang managot sa batas? Di ba meron man tayong sa cyber law? Saka Pwede po ba ito? cyberbullying din. Meron din yan. Ang magiging issue dyan, yung pagka-collecta ng ebidensya. At kaya naman gawin yan. But we will need a cooperation also Facebook. Actually, may malaking pananagutan din ng Facebook dyan eh. Dahil kung tutusin natin, parang naging eksperimento din ng Pilipinas sa Facebook. Saka pinaka-grabe yata ang Facebook usage yung Pilipinas. Pero Dinshell, sinabi kasi may pinangalanan sila, di ba? May pinangalanan sila na parang allegedly itong taong ito nga yung social media manager ng Pangulo. At nung campaign, presidential campaign. Mula nung campaign hanggang ngayon. Yung gusto nating paaralin kasi ang sabi ng Facebook, kaya namin pinangalanan kasi meron kaming enough na ebidensya laban sa kanya, sa mga pages na hawak niya. So siguro mas maigi na tingnan yung mga pages na to at kung merong cyberbullying na involved, kasuhan, para yung mga, di ba, yung mga nagtotroll online, bigyan ng leksyon. Ito, ano to eh, kaya lang naman hindi tayo nakakaso kahit kami ka Ellie. Kaya hindi nagkakaso kasi kahit alam natin kung sino yon, wala tayong ebidensya, pero sabi ng Facebook sila meron. So sana mag-cooperate sila din, no? Yes, hindi lang sa cyber laws yan. Pwede rin tayo mag-file actually ng civil suit for damages under Article 32 ng civil code. So pwede kasuhan naman ito? Pwede kasuhan talaga. At siguro, pagkatapos po ng kusakasakali ng administrasyon, 3 taon na lang, pwedeng habulin pa rin ito para bigyan babala po natin yung mga trolls na ngayon nagpapatuloy ho at nagpapagamit. Pwede attorney kasuhan? Dapat talaga. Habulin? Dapat may pananagutan. Parang yung sa EJK din yan eh. Hindi ngayon na natatakot tayo mga biktima, pero darating din yung araw na nakakabulin natin. Parang yung mga ano din, no? Parang yung mga biktima din ng martial law. Parang naglakas loob lang nung bumaba na sa pwesto yung mga Marcos.
Pero ito din, in connection din mga Marcos, pero sa dyaryo nung Sabado, para meron palang judgment yung isang US court, hindi ko alam din ko nabasa nito. Ano yung epekto nito sa pagtugis natin sa mga yaman na nanakaw ng mga Marcos? Well, magandang bang ito dahil at least masasabi natin na yung ginagawa nilang pagbabago ng kasaysayan na hindi na nila pwede sabihin. Kasi di ba yung kwento nila, paninira lang ito sa kanila ng mga Aquino. Same case ito from the earlier class action. Si Judge Real din ang Siya din, oo. tuwing meron sila nahanap na bagong properties na matitira Lumalabas sila ng judge. Naglalabas Kasi sila ng ito, judgment. nakalimutan ko yung exact amount na huli. Pero ano din, para nakakalula yung mga amount na nahahanap nila. Para nasa judgment yata din Shell yung paano ito i-distribute sa mga biktima. Yes. Kaya ito siguro din Shell sa Kaka-Eli, siguro isang napakalaking ebidensya na naman na hindi naman gawa-gawa yung mga kaso laban sa kanila. Kasi in fact may mga judgment na. Kasi din, di ba parating na papabalita na sinasabi nila na kung may kasalanan kami, kasuhan kami kasi walang kaso. Ito, pagpapakita na talagang nagsisinungaling. At kaya po natutuwa sa yung mga tao kasi nag-face off kayo ni Amy, harapan na tinawag mo yung pansin sa korupsyon na nangyari noong panahon ng mga Marcos. Actually, connected din yan sa trolls. Kung titingnan natin, simula ng mga 2007, 2008, doon nag-start yung pagbabago ng kasaysayan sa online yun. At Ang daming mga ngayon, YouTube oo, videos. Kung tutusin, ang laki rin siguro na nagastos nila. Actually po parang meron yata computation yung Facebook eh. Kung doon pa lang ito sa mga proven. Ang dami pang hindi napapatunayan pero parang may computation sila kung magkano yung gasto. Para yung nakakalungkot dito kasi yung ninakaw sa atin, yun din yung ginagamit na panggastos para lokohin ulit tayo. Opo. At syempre, inaasahan po ngayon at maging ang Commission on Elections ay inaasahan na dadami ho yung mga fake news. Ngayon, titignan nila yung mga fake accounts kasi talagang ito gagawin sigurado yan ng mga magkakalaban po sa politika. So kayo po, Atty. Chel, ay ready ho ba kayo rito sa mga fake news na ito? Talaga ito naman. Yung 8 diretso. Parati kami ng ready, Your Honor, basta ganito. Si Vincent, isa sa mga paborito ito na ano. Okay. At samantala sa iba pang issue at tama-tama, meron ho tayo itong isa po sa legal expert na. Dito ho sa ICC. Di ba naghahain po ng kaso? Nagulantang tayo lahat. Naghahain po ng kaso si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales at laban po kay Chinese President Xi Jinping. So, ito ho bang kasong ito ay pwede ho ba ito na ipursige ng isang Pilipino? Yes, sakop pa rin ng ICC jurisdiction yan. Ang sinasabi ng spokesperson ng pamahalaan, hindi raw dahil ang China daw hindi naman kasama sa Rome Statute. Pero ang pangyayari ay nangyari sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. At nung sinampahan yung submission na yun, yung communication na yan, hindi pa tayo nag-withdraw, hindi pa effective yung withdrawal natin. In fact, gusto ko nga nabalik ko na ito kay Ambassador de Rosario at kay Justice Morales. Sabi ko, sila talaga ang woke lolo at woke lola ng simbahan. Siguro Digel, no? Siguro lahat tayo nagulantang, hindi natin ina-expect yung action na ginawa nila. Pero tingin ko yung nakadagdag kasi sa epekto nito. Hindi lang sa hindi siya inaasahan, pero tama ka. Itong dalawang taong nag-file, among the most respected. Diba? Among the most respected na parang yung mensahe nun para sa atin lahat. Dapat sana yung gobyerno yung nangunguna sa pagbigay ng proteksyon sa bansa natin. Pero kung hindi ito gagawin ng gobyerno, kahit pribadong tao pwedeng gumawa nito. So para sa akin, Ka-Eli, yun yung pinakamalaking mensahe niya. Na hindi gusto sabihin na wala tayo sa pamahalaan, wala tayong magagawa. Apo. Kayo ma'am, Madam Vice President, at dito ho may mga nagreklamo ng mga mangisda na sila po ay patuloy na nakakaranas ng pangharas
mula po sa Chinese Coast Guard. Pero ang palasyo parang iba po ang kanilang pagtugon dito. Ang sinasabi patunayan ng mga mangisda at parang kumakampil kaagad sa mga dayuhan, imbes na pangalagaan at siguraduhin, imbestigahan siguro, protektahan yung mga Pilipino. Ako siguro tanungin natin si Dinshel kasi alam ko personal yung engagement ni Dinshel sa mga mangingisda doon. Pero ako din galing ako sa Pangasinan last week. Isa to sa mga tinake up ng mga mangingisda sa amin na talagang naapektuhan yung kanilang kabuhayan. Pero kung hindi po ako nagkakamali, parang ikaw mismo, nakausap mo silang personal. Ano ba yung kwento dito? Parang in denial ang ating spokesperson at ang pamahalaan pagdating dyan sa bagay na yan. Kasi pag nakausap natin mismo ang mga mangingisda, personal knowledge po nila. Sila na mismo ang nakakaranas niyan. In fact, hindi lang yung arbitral tribunal yung nagpoprotekta sa kanila eh. As way back as 1978, meron na tayong presidential decree, 1599 na. Kinikilala na yung 200 nautical miles na yan. At we also passed another law, RA 9522, recognizing the archipelagic baselines. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na sa ano lang yan, international lang yan. UNCLOS lang. Yes, in fact, pati yung local laws sa fisheries code, nandun din po yun na it is the duty of our government na protektahan ang ating mga municipal fisher folk. Yun ang nakakalungkot na parang hindi nangyayari. Parang baliktad pa nga ang nangyayari. Totoo. Yun talaga yung nakakalungkot. In fact, nung nakaraang ilang araw, napanood din natin sa balita na yung authorities mismo natin nagsabi na hundreds of Chinese vessels at sobrang lapit na sa mga isla natin at yung mga mangingisda natin talagang piniprevent ng mga isda. Ito yung nakakalungkot ka, Ellie, di ba? At nakakalungkot din ma'am, parang narinig ko kay spokesman Panelo na wala tayong magagawa, kontrolado na nila. Parang Totoo. napakinggan yun. Parang sinabi niya na kontrolado na yung... ng China. Pero, siguro ka, Ellie, konektado din ito dun sa kinall out din ni Justice Carpio yung ating pamahalaan tungkol sa terms ng loan agreement. Diba? In particular dun sa Chico River. Pero mukhang hindi lang Chico River. Mukhang marami pang mga loan agreements na parang merong isang provision na pag hindi tayo nakabayad, pwede nilang embarguhin yung ating patrimonial properties. Ano masasabi mo dito? Yes, hindi lang po yan, ma'am, sa Chico River contract, pati sa Kaliwa Dam, din. Halos hindi naman siya identical, pero halos pareho din ang laman yan. That they can take any of our patrimonial assets kung sakali hindi natin Parang ito yung nangyari sa ibang bansa, no? Yes. Sa Sri Lanka, marami pang iba. Dahil sa provision na to ng loan agreement, talagang binigyan ng kapangyarihan yung China na kunin yung mga pag-aari ng bansa. Apo. So, Atty. Shell, ano ho ba maipaliwanag po natin sa mga listeners sa ating mga kababayan nationwide? Ito hong issue po ng patrimonial assets. At bagamat sinasabi po mismo ng ilang mga senador ng palasyo na hindi mangyayari kasi mababayaran naman natin eh. Pero sa lahat naman ng tao, di ba? Saka lahat na umuutang. Lahat na umuutang. Kahit sa sari-sari store eh. Pag umuutang ka, parati mong sigurado Ayun, na mababayaran mo. Pero may kung sakaling nangyayari. yung hindi po inaasahan, no? Hindi natin mabayaran, no? Baka ba pwede? Ako nga kinakatakot ko, baka sadyain na may sumabutahin na huwag mabayaran para matik makapasok po yung China. Ano ho ba ang implikasyon po nito? At kung sakasakali, ano ho ba talaga ang magiging sitwasyon para po sa mga Pilipino? Ay, ang pwede mangyari dyan, halimbawa, yung Reed Bank, na grabe ang resources natin doon, ay pwede Langis, nilang di ba? kunin yun. Pinagkukulan ng Opo. hindi lang langis, pero yung electricity. Yes. At meron na isang dating spokesman ng pamahalaan, sabi niya, hindi naman yung sovereign immunity waiver na yan, standard naman yan sa mga arbitration. Totoo na standard yun. Pero ang tanong doon, yung scope, yung pagkalawak ng provision, hindi naman natin kailangan na buksan yung buong pinto sa kanila. Pwede naman natin i-limit yun eh. Pero hindi natin nakita yan sa kontrata. Yung isa rin nakakatakot dun sa kontrata, yung ang taas ng interest rate compared sa ibang... At meron nag-o-offer na mas mababa. Yes. Halos doble ang interest rate doon. Meron siyang commitment fee at may management fee na pag sa ibang bansa tayo utang, walang ganun.
Pero ano ba nakikita niyo pong dahilan? Kasi ako, personal ako, bago ako mag-car loan, lahat ng bangko, chinecheck ko eh. Yung ikukumpara mo. kung sino po pinakamababa interest, tapos may mga promo pa yan, na libreng insurance o ano man, shuttle mortgage. Pero dito ho, lumilitaw na parang mataas na sa interest, na yung mga collateral pa. Ano ho kaya nakikita nating dahilan dito? Kasi nagtataka ho bilang isang pangkaraniwang mamaya. Hindi ko rin mag-gets kung bakit pinili nila yung ganitong klaseng pangungutang. Kung titingnan natin, meron pa may isang masamang epekto yan, yung ating kalikasan. Dahil yung gusto nilang gawin na dam, ang magiging epekto niyan, at least one barangay ay malulunod. It will be inundated. At may proposal ang isang Japanese firm na hindi ganun ang magiging epekto. Mas mababa pa Ibang yung... technology Yes. din yun. They don't have to build the same kind of dam. Mas mababa ang kailangan lang na dam. Okay na yun. Tapos parang kalahati lang yung cost. Yes. Parang ito yatang kaliwada, mga 800 million yung cost. Yung pinapropose ng Japan, mga 400 million. Apo, napakinggan ko nga, binabanggit po ng Senator Recto na kung uutang ka man, yung pinaka nasa huling listahan na yun sa China. Kasi ang dapat siguro yung PPP or pwedeng sa Japan. Ito kasi yata, Kasi PPP wala po tayong kasos doon. saka naka-PPP na siya. Nung past Yung sa administration na nagkapag-desisyon na PPP, tapos pagpasok nito, in fact, inimbita namin yung ibang mga eksperto sa tubig. Ang sinasabi nila, parang ano na to, nakakasana dati PPP, tapos pinalitan ng OBE, kaya natagalan. Pero tinanong ko din sila din, Shell, wala bang ibang options na available? Kasi galing kasi ako sa Infanta Kaeli. Galing akong general na car, Infanta sa Carial. At naggrupo talaga doon sa pamiting namin sa Infanta, yung mga katutubo. At yun yung sinasabi nila, una, malapit daw ito sa fault line. Pangalawa, syempre nakatakot dahil marami na aksidente sa ibang bansa yung nangyari sa Myanmar, sa Laos. Nangyari na nagkaroon ng mga aksidente na marami yung napinsala. Ito yung kinakatakutan nila. Eh sabi ng mga eksperto, maraming ibang options. Pero yung naaral pa lang, etong kaliwadang. Pero ito nga din, Shell, kung pakinggan natin yung explanation, naalala ko yung NEDA, parang last week nagkaroon sila ng press con. Tinatanong yata bakit pinili yung China na mas mataas yung interest over Japan na sobrang baba. Parang more than half na mas mababa. Parang sinabi yata, kailangan natin magkaroon ng mas maraming kaibigan. Kaya hindi natin maintindihan. Parang yung ano din, yung PNR, nagkaroon kami ng briefing, ganun din. PPP na siya, pinalitan na utang. Yung interest rate yata ng China 2 to 3%, yung Japan 0.5%. Doon sa forum, sa NAGA, nangyari yung forum, tinatanong namin yung USEC ng DOTC, bakit kayo nagdesisyon na China na sobrang taas ng interest? Sabi sa amin, cost of money. Hanggang ngayon din siya, hindi pa din namin maintindihan kung ano yung relasyon noon sa utang. Apo. Pero yung mga ganito, paano, pwede po hubang papanagutin yung mga nagsulong punit ng mga official na ito sa kasakali? Oo. Pwede natin habulin. Lalong-lalo na kung titignan natin from the aspect ng public trust. Kung pumayag sila sa mga kontratang nakakabahala sa atin at talagang nakakasakit sa ating interes, ay dapat may pananagutan. Siguro mas maganda kung yung pang-uutang na lang natin i-develop na yung read bank. Yes. Para mapagkukuno talaga ng ano ito. Ng kuryente, saka ng gas. So doon na tayo magbuhos at atin na. Parang ito, di ba? Parang nagkaroon din ng controversy kasi sinabi yata na nung una na yung lead bank hindi bahagi ng ating patrimonial property. Kaya kinorekt yung misinformation ni Justice Carpio at binawi din yung statement. Pero dito, attorney, ang basa ko rito, kung pumayag po ang China na parang collateral po, itong read bank, kinikilala na atin talaga ito. Well, Hindi, parang, hindi, gano'n, naisip ko lang
hindi naman nakaspecify dun sa Pero kontrata yung rate lang. Yung... Basta ang nakaspecify lang dun na meron siyang waiver of sovereign immunity. Na pag in-interpret natin yun, ibig sabihin, kahit na anong patrimonial asset ay pwede nilang kunin. Ayun na po. At dito nga lumilitaw parang ang patriotic na, no? Si Justice Carpio dahil sa parang tinuturuan pro na yung butas dito sa kontratang ito. Actually, hindi tinuturo ni Justice Carpio. Nakita niya yung butas na yan. At nang binabasa ko nga yung mga kontrata, obvious naman na kung sa local contract na tawagin natin yan, parang contract of adhesion yan. Na hindi natin talaga na-negotiate on equal bargaining footing. Nasa ano siya, nasa fine print. Okay, at samantala sa iba pa nating issue at mismo siguro maganda makakuha po tayo ng reaction sa inyo sa ating Vice President. Mismong si Pangulong Duterte ay umaamin na ang drug situation dito po sa ating bansa ay lumala. Kasi yung figures din siya, 'di ba? Parang nung natapos yung Pinoy administration, kung hindi ako nagkamali, 1.4 ba o 1.7 yung mga drug addicts. Tapos ngayon, 3 years after grabe yung patayan, So, nasa 7 to 8 million na. Sinasayang-ayunan nyo yung pag-amin ng Pangulo na talagang lumala yung drug situation. Ang figures kasi Ellie, sila yung nakakaalam. Di ba? Ang tagal na nating dinedemand. Ang tagal na nating dinedemand. Naalala ko, 2017 yata, o 2008, end of 2016. Sumulat pa kami sa police, sumulat kami sa DILG, humihingi kami ng datos. Kasi yung datos na nakukuha natin galing sa media, hindi naman tayo sinagot. Nung ginamit natin yung datos sa media, ayun, ini-impeach pa ako din siya kasi mali daw yung datos. Hindi sila nagbibigay. Tapos ngayon, sinasabi ni Pangulo na 7 to 8 million na. Hindi natin alam kung ano, pero Pangulo na yung nagsasabi. So, siguro nakabase yun sa datos. Gusto sabihin, yung 3 years na grabe yung patayan, hindi naging matagumpay. Ano yung take mo dito din, Shell? Na 3 years after, kasi marami ka tinutulungan ng mga families ng mga EJK victims. Palagay mo ba, ano yung epekto nito sa pamilya na sasabihin mo na lalong lumala yung problema? May nagtanong sa akin na media the other day, sabi nila, nagsalita si Pangulo daw na dapat mag-resign na yung kanyang mga senior officials. Sabi ko, sandali lang, di ba siya ang nagbigay ng pangako nun na within 6 months ay mag-resign na siya pag hindi pa rin maayos yung problema sa droga. Itong sinasabi niya ngayon na 7 to 8 million, ay talaga admission yan na hindi gumagana at hindi tama yung tamang solusyon na ginagawa nilang war on drugs. Yung obvious naman sa atin lahat na ang dapat talaga maging target niyan, kung talagang seryoso sila sa war on drugs, yung mga sindikato, yung mga nagpapasok ng bilyon-bilyones na shipment. Palagi ko, alam naman ng pamahalaan yan kasi worldwide, ilan lang ang cartel talaga na gumagana sa droga. If there was more international cooperation with the other countries, at alam niyo may paper trail yan, hindi pwedeng gumalaw yung ganyan kalaking mga droga. Pera yan kung wala mga transaction din. Kaya ako ay nagtataka kung bakit ang kinoconcentrate nila ay puro mga small time, when yun ang dapat din bigyan nila ng talagang pansin. Tapos yung ano pa, kasi yung mga malalaki na napapabalitan, na-absuelto pa. Pero yung mga napopromote, tapos yung mga maliliit, yun yung pinapatay. Pero dito po may nababanggit at nasasangkot itong pero sabi nila, hindi na raw ngayon advisor. Itong si Michael Yang. So, anong masasabi niyo rito? Saka dun sa accusation ng dating Colonel Asierto. Opo, na kung saan, ito nga, inilink nga po itong si Michael Yang sa illegal drugs. Hindi naman po pwedeng baliwalain lang yan at parang sabihin lang nila, hindi totoo yun. Dapat siguro magkaroon tayo ng isang talagang masinsinang investigasyon sa sinasabi ni Colonel Asierto. Dahil hindi lang naman niya salita yun, meron siya mga litrato, meron siya mga dokumento. Pero subject of investigation dapat yan. Dapat seryosohin. Yes, oo. Ay hindi pa natin nakikita na siniseryoso nila yan. Ang sinasabi nga, yung timing daw, pero magaling tumiming itong si Asierto kasi pulis ito eh. Di ba? Parang ang pulis dapat alam mo kung saan ka babanat. Saka binabasa ko din, Ellie, na parang ito pala si Asierto talagang
parang nasa loob ng operasyon. Para Basta siya nasa inner circle po siya. So, ibig sabihin niyo, Attorney Shell, sa mga ganyang kaso, may karapatan siya, ibig sabihin, may case siya na magsalita dahil doon siya sa loob galing. Yes, kung Ito si titignan Colonel natin Sierra. yung mga dating mga whistleblower din na talagang may daladalang yung reliable information. Ganon din ang mga track record nila eh. Naalala ko nung 1990s pa yung sa Curatong Balileng, si SPO Eduardo de los Reyes, matagal din yung investigator bago niya inilantad yung pangyayari doon sa Curatong. Tapos si Arthur Las Cañas na napakatagal din. yung nakakaalam talaga yung nasa loob eh. Hindi naman yung nasa labas. Yun nga yung sinasabi ko noong pa. Kung gusto natin mabuwag yung mga inner circle na yan, you need some eyewitness who comes from inside. At sila ang nagbubuwag. Yung sa kaso halimbawa ni Janet Napoles, kung hindi lumabas yung whistleblower doon, hindi natin malalaman na meron pa ng ganun kalaking scam. Ayun. So, pwede nating masabi na whistleblower itong si Colonel Asierto. Ayun na po. Okay, at yan po ang ilan sa mga issue na pinag-uusapan ngayon ng bayan. Pero siguro bago tayo magtapos kay Attorney Shell, ay kumusta ang inyong kampanya, yung pag-iikot ng 8 Diretso? Rockstar kasi. Okay na okay po. Saka siguro din, kung titingnan yung numbers mo sa survey, medyo dramatic yung pag-akyat. Kasi nag-umpisa si Dinshell, yung kanyang awareness ang baba. Pero ngayon, yung latest na survey, talaga, napaka-steep nung inakyat. Ano po yung pakiramdam? Ay, alam mo, nakakatuwa. Saka nakaka-engganyo yung reaction sa ground pag pag-iikot ako. Lalo na ang reaction ng mga kabataan. Oo. Talagang meron na silang parang nakita. At the same time, napaisip din ako yung sa tawag nila sa akin na walk log. Kasi hindi ko na-realize na meron pa lang, sa pananaw pa lang nila, meron mga kasama sa ating generation na natutulog pa. Kaya may distinction sila na may walk lolo at mayroong sleeping lolo. Nakakalungkot din yun na sana mas marami sa amin, kay ma'am at sa ating generation, ay magising na rin. Naghahanap ang kabataan ng mga role model. At napansin ko din, para yung pinaka-aktibo mong volunteers, mga kabataan. Yes. Pina-follow ko kasi din yung Youth for Shell Jokno. Sobrang witty ng mga entries, kaya parang nakakaengganyo. Parang in the course of our history, talagang mga kabataan yung unang parang nagte-take arms eh. At usap-usapan nga namin yung ilang mga kaibigan sa media na bawat eleksyon may sorpresa. Oo, parang Kasi man, di ba, nakaraan kay BP na sorpresa ang lahat. At senatorial kay Senator Joel Villanueva, di ba? Eh ngayon baka may mga sorpresa, ewan ko lang kung sino. Oo nga, si Dinshell na yun. Okay, so Attorney. Pasalamatan na natin, Kael, kasi wala na tayong oras. Attorney, panghuli, ano pong masasabi nyo? At marami nakikinig ngayon sa atin nationwide at para po sa ating mga kababayan at yung mga butante na ngayon ay nag-iisip pa. Papasalamat po ko kay Ma'am VP Lening, kay Kaeli. Alam nyo, pag pipili tayo ng kandidato, palagi ko tatlo lang naman ang titignan natin eh. Unang-una yung track record. Talaga bang nakatulong siya sa mga mahirap at nangangailangan. Pangalawa, may panindigan ba, may prinsipyo yung kandidato. At pangatlo, may kakayahan. Hindi naman ito kakayahan kumanta o kaya ay magpatawa, kundi kakayahan maggumawa ng mga batas na makatao at makatarungan at makapilipino. Kaya sana po, pagdating ng Mayo, ay yun ang pipiliin natin mga kandidato. Ayun. Kaya sa mga tagapakinig natin, Kaeli, Shell Jokno po sa May 13. Okay, at